Una po sa ating mga balita, patuloy ang pagbubukas ng mga oportunidad sa mga Pilipino. Sa katunayan, libo-libong mga trabaho ang binuksan ngayon sa isang job fair sa Pasay City. Pero hindi lamang yan dahil may alok pa itong upskilling sa mga manggagawang Pilipino. Ang lahat ng yan personal na nasaksihan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nasa sentro ng balita si Kenneth Pasyente. 5 buwan nang walang trabaho si Yuriko matapos mag-resign sa dati niyang kumpanya. Target niya ngayong makahanap ng trabaho na mas malapit sa kanilang tinitirhan. Mahirap kasi anya na walang pinagkakakitaan. Gusto ko na rin po tumulong sa pamilya ko. Kaya para makahanap ng oportunidad, maagang nagpunta si Yuriko sa isang mall sa Pasay City para sa Job Fair Plus eSkills Holiday Career Fest na pinangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang job fair ay pinagsamang inisyatiba ng pribado at pampublikong sektor, kabilang na ang Office of the President, DOLE, DICT, Private Sector Advisory Council o PSAC at iba pa. Tampok dito ang nasa 114 employers at mahigit 16,000 job vacancy. Ayon sa Pangulo, hakbang ito ng pamahalaan para matiyak na mas mailapit ang mga oportunidad, lalo na sa mga Pilipinong naghahanap ng regular na trabaho. In these times, when many Filipinos are having a hard time finding employment that matches their skills, their interests, and their aspirations, we all recognize that this is our responsibility to ensure that assistance is something that meets them wherever they are. Kaya po nandito tayo ngayon upang gawing mas madali, abot kamay, at makabuluhan ang pagkakataong maghanap ng trabaho. Malaking tulong po kasi po hindi ko na po kailangan maghanap ng iba't iba pong work po kasi nasa isang lugar na lang po siya. Pero bukod sa trabahong tampok, isa rin sa highlight ng aktibidad ang upskilling sa pamamagitan ng Skills eHub, isang proyekto ng DICT at ng pribadong sektor na nag-alok ng digital training program sa pamamagitan ng Spark, Google Career Certificates, HP Life at iba pa para mapataas ang kaalaman ng mga aplikante, lalo na ang kanilang digital skills. Mayroon ding AI-focused learning sessions na suporta sa mga manggagawa. Giit ng Presidente, mahalagang mas mapalakas ang kasanayan ng mga manggagawa para masigurong makasabay sila at manatiling competitive sa makabagong panahon. Dahil ang trabaho ngayon ay mabilis ang pagbabago at ang mga pangangailangan ng marurunong na gawin ang trabahong yan. Tayong lahat ay nararamdaman natin ang bilis ng takbo at ng progreso ng teknolohiya. Kaya lahat ng sektor ng ekonomiya kailangan makapaghanap ng kanilang mga manggagawa, kanilang mga magiging empleyado na meron silang natutunan na mga skills training para bagay yung kanilang alam doon sa kanilang magiging trabaho. Magandang bagay, sir. Papasahan mo na lang sila lahat. Kung matanggap man ako, sir, kung matanggap sa trabaho. Muli namang kinilala ng Pangulo ang tulong ng pribadong sektor sa gobyerno para sa pagpapalakas ng labor force. Kasabay ang pangakong patuloy na magsusumikap ang pamahalaan para sa pagpapaunlad ng business environment sa bansa. Be assured, this administration will continue to create a fair, transparent, and enabling business environment, one that encourages both local and foreign investments and rewards persistence with progress. Bilang tulong sa mga aplikante, nagkaroon din ng one-stop shop para sa mga serbisyong pampamahalaan upang mapadali ang pagkuha ng kanilang pre-employment documents. Ilan din sa mga nag-apply ang hired on the spot. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.